ito po ay isang pagbibigay linaw. Kami po ay sinadya ng aking pamangkin na si Jake Coson. At ipinaliwanag po niya yung tungkol sa issue ni Congressman Arjo Atayde sa Quezon City. May dala po siyang mga pruweba. May dala siyang resibo. Unang-una po, wala po siyang ghost project sa Quezon City. Ito pa po, September 8, sa Blue Ribbon Committee hearing, isinigaw ng mag-asawang Diskaya ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde. September 3 po, nabasa po namin ang mga conversation. Nangungutang po ang mag-asawang Diskaya kay Tito Art. Oo. Kay Tito Art. Hindi pala totoong binabawi. Hindi pala totoo. Nangungutang po pala itong mag-asawang ito na ginugulo-gulo talaga ngayon ang kwento sa isang pag-asa na sila ay magiging state witness. Titira ng kolumnista na si Christopher Min, nagulat sa natuklasang kwento sa mag-amang Arjo Atayde. Main Mendoza, ligtas na sa chismis. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Matapos nga pumutok ang kontrobersya sa manumalyang flood control projects na pinaka-most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan iba't ibang politiko at iba't ibang personalidad ang pinangalanan ng mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya, na kung saan isa sa idinamay ang asawa ni Main Mendoza na si Congressman Arjo Atayde na di umano tumanggap ng kickback na tila bumaliktad ng 360 degrees ngayon ang totoong kwento. Sa latest vlog nga ng bitiranang kolumnista si Christopher Min ay binahagi nila ang kwento ng kanyang pamangkin na si Jake Coson na kung saan ipinakita ang mga dokumentadong dokumento mula kay Congressman Arjo Atayde na malinis at malinaw na walang maanumalya at walang ghost project na ipinagawa na si Congressman Arjo Atayde sa kanyang distrito sa Quezon City, na kung saan malinaw at maliwanag ang depensa ni Main Mendoza na walang katotohanan ang ipinupukol na akusahan laban sa kanyang asawa na si Congressman Arjo Atayde. Ang unang topic natin, ito po ay isang pagbibigay linaw. Kami po ay sinadya ng aking pamangkin na si Jake Coson. At ipinaliwanag po niya yung tungkol sa issue ni Congressman Arjo Atayde sa Quezon City. May dala po siyang mga pruweba. May dala siyang resibo. Kaya kami naman po ay nakinig. At kahit naman po noon ay lagi namin sinasabi, wala pang nakakaalam kung totoo ito o hindi. Mahabang proseso pa ang pagdadaanan nito bago mahusgahan ang isang taong pinagbibintangan. Tama. Diba? Opo, tayo nakinig at syempre binigyan natin ng pagkakataon, diba? Maliwanagan tayo sa issue na ating pinag-uusapan. Unang-una po, wala po siyang ghost project sa Quezon City. Yun pong tinilad-tilad sa tatlong bahagi, yung sinasabing Matalahib Creek, Phase 1, 2 at 3. Nandyan po yan, existing po yan. Hindi po ghost project yan. Pero hindi po si Congressman Arjo ang nasunod sa pagbubuo ng proyektong ito. Engineers po ng DPWH. Oo, kasi yung lumabas kasi bakit hinati-hati pa daw sa tatlo para mas malaki. Mas malaki ang makuha. Unang-una, artista po siya, politiko. Hindi po siya inhinyero. At kahit po may mga engineers pa ang Quezon City, mga LGU, wala rin naman pong nasunod eh. Kahit na may engineers nila, hindi rin nasunod. DPWH pa rin ang nag-install at gumawa. Diba? Kasi sila, alam mo, ang DPWH masyadong stricto yan. Bago nila yung project, tapos bibisitahin pa nila yan, aayusin pa nila yan, ganun sila tapos magmamando sila. Oo, sila pa rin ang huling say, diba? Ganun pala, na napakahigpit pala nila. Ba't may mga nakalusot? Ay, syempre, alam mo naman. Ang dami-dami nakalusot, lalo na sa Bulacan. DPWH, sabi mo, mahigpit. Ang daming ghost projects. Ba't hindi yun? Ba't nakalampas sa ilong nila yun? Oo, kasi alam mo, syempre, alam mo naman, gawain na talaga siguro nila yan ng gano'n. At saka, wag isisi sa politiko o kanino man yung pagkakagawa kung hindi naman siya talaga ang may kasalanan. Yun na nga. Ang pangit pa nun, may tao tayong binangbanggit na akala lahat ng nila yung unang may kasalanan. Ngayon, may resibo. Pinaliwanag sa atin. Sa patuloy nga ng kwento ni Nanay Christopher Min,
ay muling binalikan nila ang una at pangalawang pagharap ng mag-asawang Diskaya sa Blue Ribbon Committee na kung saan dito naglabas ng listahan sina Carly at Sara Diskaya ng mga politiko na di umano tumanggap ng kickback na isa nga sa pinangalanan ay si Congressman Arjo Atayde. Eto pa po, September 8 sa Blue Ribbon Committee hearing, isinigaw ng mag-asawang Diskaya ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde. September 3 po, nabasa po namin ang mga conversation. Nangungutang po ang mag-asawang Diskaya kay Tito Art. Oo. Kay Tito Art. Hindi pala totoong binabawi. Hindi pala totoo. Nangungutang po pala itong mag-asawang ito na ginugulo-gulo talaga ngayon ang kwento sa isang pag-asa na sila ay magiging state witness. Bibigyan sila ng pagkakataon na maging state witness. Para nga naman, pagka sila state witness, malulusutan nila ang kaso at saka yung pagbabalik ng perang kinamkam nila at ninakaw sa bayan, hindi na nila ibabalik. Di ba? Kaya May dahilan. May maraming dahilan. Ginugulo. Totoo. Ano yun? Para lang makaligtas kayo kung sino-sino naman ang mga politikong itinuturo ninyo. Bakit hindi nyo angkinin yung kasalanan? Kayo naman talaga gumawa niyan. At saka nakagulo dito kasi nagbanggit kagad ng mga pangalan. Kaya syempre, iniisip kagad, ayun, eto na sila. At saka yung sabi pa, di ba, si Congressman Arjo, tapos ang sabi, di ba sabi ng, kanino mo ba ibinigay yung pera? At kanino ka ba nagbabawi ng pera? Kanino mo binabawi? Sabi niya, hindi po kay Congressman Arjo, kundi sa kay Art. At sabi, ang lakas na loob na sinabi yon. Ang nagtanong si Senador Jinggoy Senator Estrada. Jinggoy. At eto pa, September 8 yun. Bago po yan, marami na po talagang kwento at nakita po namin ng pruweba. Nangungutang ang mag-asawa kay Tito Art. Siguro hindi sila pinautang. Kaya itinuro ang pangalan. At saka ginugulo nila talaga. Diba? Ginugulo-gulo nila para yung restitution hindi ma-apply sa kanila. Ganun lang yun. At saka may dahilan ng pampangungutang nila, di ba? Sabi, babayad. Pang-PR daw. Attorney, attorney fee. Oo. Pero yung kay May Mendoza, nilatag naman namin kay Jake. Nakarating naman syempre kay Tito Art at kay Ibiang na yung kay May Mendoza talaga ay tinutulan natin. Dahil sabi ko nga, di ba, para siyang pigsa, malayo pa karayong pumuputok na at pumutok siya. Pero pinagbawalan siya. Yung pagpe-flex po, ay lantaran, sinabi ko talaga na hindi maganda yung pagpe-flex nila ng kaginhawahan nila sa buhay. Pero ito naman ay, totoo rin naman ito na noon namang wala pa itong kwento ng anomalya ng DPWH. Bali, wala naman sa atin yan. Oo, yun naman ang kwento natin, di ba natin? Dati, hinahangaan natin kasi rags to riches. Success story. Pero nung lumabas ito, magmula nung nabanggit ang pangalan ni Arjo lang, ni Arjo pa lang. Ito na, kinalkal na nila ng dinugtong na yung mga bagay-bagay na mga kwento. Huwag natin sabing dinugtong nila natin. Dinugtong Kasali natin. tayo doon sa hindi nagkagusto sa pagpe-flex ng karangyaan sa buhay. Yun. Paksa ni Nanay Christopher Min ay nilinaw nila ang ukol sa mag-amang Arjo Atayde at Art Atayde na madalas nasa headline lagi ang kanilang pangalan sa mga lumabas na balita na tila idinidiin ng mga sindikato ang kanilang pangalan sa mga anomalyang flood control projects para ilihis ang totoong kwento. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. At saka gusto na rin po naming linawin kasi ang lagi pong nahe-headline, Arjo Atayde, anak ng leader ng sindikato. Isa pa yan. Alam niyo po, kahit halawin po natin yung mga record sa hukuman, wala po palang kaso si Tito Art na kidnap for ransom. Wala siyang kaso ng kidnap for ransom. Ang meron po ay murder. Pero dismissed din po dahil wala naman palang complainant. Tingnan nyo. Kung gaano kasalimuot itong kwento. Grabe. Kitang-kita mo na wala naman palang kidnap for ransom na Kesyo Dolyares pa raw ang pantubos doon sa kinikidnap. Nung pala ay nakakabanggaan na ang immigration at ang NBI. Nalagay si Tito Art sa gitna. Kaya nga. Diba? At alam mo nung sinabi nga ni Jake na gano'n, na wala naman kidnap tapos murder. Doon ako natakot kasi di ba pag sabing murder, di ba parang nakakatakot. Patay yun nakakatakot. Pero walang complainant.
yan. Yes. Ang ending nga, yung complainant daw, yung pamilya na mangutang pa kay Tito Art. Kaya ito po, hindi po namin binabawi yung mga matagal na naming sinasabi. Paninindigan po namin, kami po talaga ay hindi kami pabor sa nangyayaring anomalya dito sa ating bayan. Pangalawa, yung pagpe-flex, hindi rin po kami sang-ayon dyan. Dahil para pag sinasabi mo na ganito kami karamihan, ang dami-dami po naghihirap ng mga Pilipino. Pero kailangan po nating linawin ang dapat linawin para maging maayos ito. Palagay ko dito, may lusot dito si Congressman Arjo. Diba? Wala namang ghost project. Hindi naman niya kasalanan kung bakit nagkaganon yung proyekto. But it was part of it. I knew I was going to get bashed. I really don't care what people have to say. If it's not true, why bother? Can die tomorrow. Why would they think about what they're saying? That's how I think. I'd rather move on to the next day positively. Because at the first place, I understand where they're coming from despite the bashing. So I hope that maintindihan naman nila ako at kami, especially May, of course, my wife, to stop all these unnecessary comments. Wala naman talagang katotohanan. I hope people respect that. Tigilan na po yung pagbabash, mga odds. Kasi pag nakikita ko, parang waste of time. Sometimes, sinuscroll ko rin lang kasi parang nasanay na ako eh. I think when you're getting older, you care less more about what people think and you care more about what your loved ones and your friends and the people who support you think. I think I'm growing into that, mga odds. Just kiber. Parang kiber. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!